reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Okay, magandang hapon po sa inyo mga kababayan, mga kapatid, at sa ating pong talagang mga masugid na nakikinig at sa mga masungit. May mga nag-nag din sa atin na yung iba hindi sa minsan sumisanga. Pero ganun pa man, alam ko karamihan ay gustong-gusto ang Arangkada Kapatiran sa loob po ng may 3 taon na tayo nagpoprograma ng sunod-sunod. Alam ko marami tayong napaligaya mga kapatid natin. Pero mapapaligaya kayo sapagkat maganda po ang ating programa ngayong araw na ito, ngayong araw ng Sabado, Blessed Saturday, sapagkat kung hindi niyo po nakikita si Sir Kari, susunod po siya galing sa isang conference, mga alam ko nakita-kita sila mga magigiting na mga membro ng Alpha Pi Omega, mga talagang may pagmamalaking mga apo. Nagkaroon sila ng pagmi-meeting pero susunod siya, sabi medyo na traffic lang daw, pero ako naman siyempre ibang way po natin, kaya tayo po narito napaaga ng konti, on time. Buti na lang on time. At gayon din ang ating mga kasama ay mga brad natin sa Laguna Provincial Council sa pangunguna rin ni Brad Ricky. Ayan. At siyempre makakasama po natin. I know nakikita na sa screen. Siguro ipasok na natin para lang sa ganun tuloy-tuloy tayo sa ating pagtalakay. Ayan, nakita na natin. Yan. Aba, may mga katabi si Brad Ricky. Sige, Brad Ricky, pakilala mo ang sarili mo at siyempre mga kasama mo dyan para lahat kayo dyan ay makita ng ating kapatiran at mapakinggan sa radyo. Sige lang. Magandang hapon sa ating lahat, mga kapatid, mga kasama. Ako nga pala si Ricky Malabuyo, presidente ng Kabuyao City Alumni Association at presidente rin ng Laguna Provincial Council. Sige lang, Brad. Mamaya susunod sa atin ang ating pinagmamalaking si Sir Kari. Medyo na-topic lang siya papunta rito sa studio. Pero on the way na siya, malapit na siya. Sige. Sige na, pakilala mo din muna bago tayo mag-umpisa sa ating pagtalakay. Pakilala mo, may katabi ka dyan sa yung... katabi ko po yung organizer, advisor ng LPC at siya rin ang advisor ng SRB Kabuyao City Alumni Association, si Brad Edison Bulosan. Ayan. Nako, matagal na. Brad Edison, matagal ka na talagang gustong napakinggan. Finally, ayan na, si Brad Edison. Sige lang, pakilala ka, Brad. Hindi kaya tayo makakasuhan ngayon, Brad. Huwag ka magalala. Katatapos lang ng programa ni Vic, hindi niya napapakinggan tayo, kaya hindi niya tayo sa cyber. Sige. Isa pang papakilala ko ang PRO ng Laguna Provincial Council na nagmula sa unang distrito sa bayan ng Binyan, si Brad Romel Cabrales. Ayan, Brad Romel. Magandang hapon sa inyo mga kapatid. Ako po ang PRO ng LPC Laguna Provincial Council. Sige, meron ka ba dyan kasama para sa ganun lahat sila ay mapakilala bago natin umpisa ng ating palitan ng mga issue na nangyayari dyan sa Laguna. May kasama ka ba dyan, Brad Ricky? Okay, yung 3 lang. Brad Neil, hindi niyo nakasama si Brad Neil? Nahihinto ata yung ano. Ang LPC ay ang kanyang unang serbisyo publiko nung nakaraang kabagyuhan sa Bicol.
Ayan na pala, ayan na. Ayan na. By the way, dumating na ang ating pinagmamalaki si Sir Kari. Medyo pahingalan ng konti. Medyo pahingalan. Siyempre, nagmamadali. Pero makakasama natin siya. Kaya magandang ating talakayan. Sige, anyway, yung mga paumpisa yung salita. Kanina, medyo static eh. Ulitin yung iyong statement, Brad Dicky. Nawala ka kanina, mukhang humihina signal. Pero ngayon, sige na, magsalita ka na. Uli. Okay, sige. Tutuloy ko lang na yung ang LPC ay nagdaos ng kanilang unang proyekto, ang serbisyo publiko na kung nakaraang bagyo sa Bicol, nakipag-coordinate kami kaya Brad Norman Oco dahil masyadong wow, si Brad Norman Oco, ang idol ko kasama niyo pala. Actually, bumabati ko sa Kabuyao si Brad Norman. Nag-set kami ng meeting, kaming mga miyembro, opisyalis ng LPC. Kausap namin si Brad Norman at napag-usapan kung paano ang sistema at magpaplano para mapagpadala sa kanila ng tulong. At ang nangyari, nagbuo kami dito sa LPC ng mga kanya-kanyang mga batang. Brad Dicky, Brad Dicky, sandali lang, papasok si Sir Kari. Medyo off lang tayo ng konti para sa ganun yung pagpasok niya sige, i-off lang natin. Pero wag kayong kakalas at magandang ating pag-usapan. Okay, sige. Sige lang, habang pumapasok si Sir Kari. Yeah, sir. Okay, yeah. Ayan na. Yeah, good afternoon sa inyo lahat. At nakabalik ako dito. Medyo na late lang po. Yeah. Sige, sir. Yeah. Kasama natin ang Laguna Provincial Council sa pangunguna ni ang kanilang presidente, si Brad Ricky. Yeah, hi. Good afternoon, Ricky, Brad. Ang hapon po, Brad. Any questions being raised by them? Sinasabi pa lang muna nila yung unang serbisyong ginawa nila bilang silang namumuno ng Provincial Council. Ano mo yung service na ginawa nyo? Kasama nila si Brad Norman Oco. Okay. Kasagsagan ng bagyo doon, nag-usap kami ni Brad Norman na kung paano kami makakatulong. Ang sabi niya, kailangan niya mga damit, ang kailangan ng mga kababayan doon dahil halos palagi nang basa lahat ng lagi ng mga lubog sa tubig. Ngayon, nung mapag-usapan namin sa buong LPC ang problema nila, nagpatawag ako ng meeting upang magkaroon kami ng kanya-kanyang lugar na pangolekta ng kanya-kanyang mga ibibigay para sa Bicol. Awa ng Diyos, nung audio nila. Okay. Ang sige lang, patuloy lang. Go ahead, Brad. Ipadala namin sa kanya. Nung mag-usap kami sa Kabuyao, actually, sabi niya, yun ang kailangan ko. Yun, awa ng Diyos, naging successful naman ang first project ng LPC nito nakaraan. At napadala naman ng maayos kay Brad Norman yung mga kailangan ng mga kababayan niya sa Bicol. Sa tulungan ng mga kapwa Brad na nag-umikap na magbigay ng kanya-kanyang mga donasyon. Sige sir, baka meron kang gustong malaman. Go ahead, let sige, okay. Patuloy. Sige, magkwento lang kayo para mamaya magtanong si Sir Kari. Isa-isa kayo. Ayan, si Brad Edison. Alam ko, marami siyang gustong sabihin din. Kari. Lakasan lang yung boses nyo. Lakasan lang. Lapit kayo sa sa speaker. Edison Gulosan po. O sa mic. Sa speaker. Lapit lang kayo sa mic. Advisor organizer ng LPC na kinirate nung August 11, 2024. So, pamamagitan po ng General Assembly. So, gusto lang po namin iba-iba yung ginawa ng LPC after po nung eleksyon, no. Ang unang-una po namin project ay yung Oplan Bangon Uragon. Nag-create po kami ng incident
ng incident command system. Siya po Ayan na. namin ginamit para maipatupad yung programa. Okay na. Yeah. Sige lang, tuloy lang. Nag-create po kami ng straight line organizational setup. Nagsisimula po yun kay President Ricky Malabuyok na tumatayong ground control. Tapos sa gitna po, yung pinaka command center po ay yung IMT na tinatawag, yung Incident Management Team. Kami po yung nandun. At sa ibaba po noon, meron pong Incident Management Post. Yun po yung binubuo ng mga brads at sis na nakatalaga para po makarating dun sa mga District 1 hanggang District 4 yung mga planong gagawin para makatulong sa people. Wow, ang ganda. At nagawa naman po namin ng maayos. Lahat po nung programa ng LPC, yun po ang ginagamit nating sistema, ang internal control system. Ibig sabihin po, nakapokus po tayo sa loob ng Laguna. Wala po tayong pinapakialaman na kung ano pa man. Nakapokus po tayo sa programa at sa mga community service ng Laguna po. Yun lang po ang masasabi ko po sa ngayon, kapatid. Una pala, binabati ko muna. Hindi po ba bumati? Oh, sige lang. Papatid ko lang yung Seven Lakes Alumni Association. Meron silang darating na service sa January 18. Okay. Oh, sige. Baka may gusto pa sabihin yung iba yung kasama. Pwede po bang makasingit saglit? Oh, sige lang. Una po kasi nagdadalamhati ngayon dahil sa pagpalaw ng dalawa nating magigiting na kapatid. Ay, oo nga pala. Jim Jad ng Lambda P, Jim Jad Nunez ng Lambda P, at sumunod po si Brad Cooler ng LPC, ang Vice President External ng LPC. Pumanaw na rin po siya kahapon. Nakakalungkot na balita. Nakakalungkot naman yan. Our condolences. Condolences, oo. Yeah, deepest condolences. Baka may idagdag si Brad, may gusto pang idagdag bago magpalitan tayo ng ating mga kuro-kuro sa mga nangyayari dyan sa Laguna. Bali, so far po, wala naman pong masyadong problema ang Laguna Provincial Council in regards po sa programa. Sa katunayan po, meron po kaming nakasalang ngayon ng malawakang programa with regards dun sa people with special needs. Ang ginagawa po namin, bali, autism program po, yung pong pinapose ni Rolly Atienza. Nakatay up na. Galing. Opo. Yeah, okay. Opo, kasi nagsisimula na po kami doon. Meron po kaming nakabinbin na seminar sa Health Department po ng Cabuyao City. At nakapagpadala na rin po kami ng intent letter through DILG. Kasi yun po yung proseso para po tayo Yun ang proseso. Tama yun. Sa health board ng municipal. Para yung mga local government. Tama yun. Yung mga local government na matulungan kayo. Opo. At hinihingi rin po namin ng suporta ng lahat po ng Provincial Council at ng National para po sa programang ito kasi malawakan po ito tuloy-tuloy. Teka muna, may nakikita ko sa screen. Sino ba yan? Baka gusto pumasok din. Baka kasama niyo sa Laguna. Ayan na. Magandang hapon. Yan, tumali ka na rin. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Kasama natin Sir Kari para baka may gusto kayong tanungin at may gusto rin tanungin Sir Kari para sa ganun magpalitan ng Sir, baka may gusto kong sabihin sa kanila. I need to listen more on what they're explaining. Baka may gusto pa kayong sabihin, Brad Neil, yung mga hindi pa nasasabi. Alam ko, minsan... magandang hapon po sa ating lahat. Sa pangunguna po ng aming Pangulo ng Presidente ng Laguna Provincial Council, si Pangulong Ricky Malabuyok, at saka po sa ating nagigiting na commentator ng radyo na si Mr. Ronald Akal at ang ating National Advisor, Kari Lasso. Magandang hapon po sa inyong lahat. Unang-unang
kita na naman po ang ating mga kapatid at nakapagbigay ng may mga plano po kasi ang LPC na pangunguna po ng ating Pangulong Ricky Malabuyok. Kaya po yung amin pong suporta at pagkakaisa ay okay naman po. At sana naman po masuportahan din po ang Laguna Provincial Council sa pangunguna po ng mga nanunungkulan. Ayun lang po, magandang hapon po. Binibigay ko na po kay Pangulong Ricky. Okay, ano bang ang magandang pag-usapan tungkol dyan? Is it related to the National Council headed by Dumano Ayan report na, last? sana nag-umpisa. Mas maganda siguro. Sige. Ano? Sige, open ba kayo sa ganyan discussion? Ready ba kayo? Sige, sir. Yeah, sino ba yung kausap natin? Sina Brad Mill, Yes, sila Brad Vicky, si Edison. Nag-meet na kami yan sa bahay ni President Norman Lasarte. Nung nakaraan? Noon pa. Noon pa. They were talking to yung dating presidente ng Okay. National Council. So, in other words, sir, natuloy ng eleksyon nila. Isinagawa na. Ikwento nyo nga para na sa ganun may ma-inform nyo si Sir Kari yung nangyari. Okay. Si Kuya Edison. Edison, ikaw mag-share kung paano nabuo yung ating yung LPC po. Basta tandaan nyo, nakikinig si Vic. Walang cyber. Sige lang. Sige lang, Brother Edison. Ganito po nagsimula yung organisasyon ng LPC 2024. Last August 11 po, 2024, nagkaroon po ng General Assembly sa Nagkarlan. Pinatawag po lahat ng District 1 hanggang District 4 Council. So malinaw po na may quorum po nung panahon na yun. So, at napagkasunduan po na magbuo ng interim. So after po magbuo ng interim, may mga batikos po na kailangan daw within 3 months dapat may officer na. So bilang isa sa mga advisor po na naitalaga ng interim officers, so nagplano po kami ng eleksyon. So within a month nagkaroon po ng eleksyon. Nag-resign po lahat ng mga officer ng interim dahil sila po ay tatakbo bilang officers din po. So naglabas po kami ng resolution para po sa gagawing eleksyon. Actually ako po ang na-elect ng election committee. Tumati po kaming board sa mga animang manyan. Isa po si Brad Rolly Atienza, si Brad Nicky Estrellado, si Brad Meltix, pinakamatandang Brad ng San Pablo, at saka si Brad J. Bulahan. Bali, 6 po kami na election committee. So madalit stop po, nai-push po namin ng eleksyon noong September 29, 2024. At simula 37 chapters po ang dumalo at wala naman po kaming naririnig na complaint. After po nung eleksyon namin, dito na po naglabasan yung mga batikos na void raw po yung ginawang eleksyon. So hindi naman po harassment, pero ang nangyayari po kasi parang sa pakiramdam ko po, sarili ko lang po noon itong pagtansya sa nangyayari, parang na-overpower po kami ng National Council noong panahon na yon. Kasi pinagpipilitan po nila na void yung aming eleksyon at nag-plot po sila ng re-election. Hindi po kami pumayag doon hanggang sa ngayon. At kung matatandaan niyo po, nagpadala po kami ng petisyon sa SRB Philippines at saka kay National Advisor Kari Lasso. Nagpadala po kami dahil po sa panghahara sa LPC officers. Pero sa ngayon po wala na pong problema. Actually last year, December, bumaba po kami sa San Pablo. Kausap po namin ang bagong presidente ng National Council na si Brad Alvin Fontanilla. Ang napagkasunduan po namin doon,
hanggat hindi po kami nire-recognize ng NC, mananatili po kaming independent council. Kung gusto pong magkaroon ng eleksyon, pagbigyan muna yung mga officer, at least hanggang yung national anniversary ulit. Kasi lagi namang national anniversary ang eleksyon ng bawat council at lahat ng alumni association. Pumayag naman po sila. I have to catch you there, Brad. Ano ngayon ang sitwasyon ngayon ng National Council, yung Provincial Council ng Laguna, at same time maganda po ang sitwasyon ng Laguna Provincial Council ngayon, Brad Cari. Ang bagong pangulo po ng National Alvin Fontanilla ay nakikipag-usap po sa amin at namin yung problema. Yun nga, ang ibig sabihin, naiayos naman. Opo, wala naman po problema. Yun, okay. That's good. Kaya lang po, ang gusto ko kasi nilang mangyari, Brad, magkaroon po ulit ng eleksyon. Ang sabi ko po sa kanila, pagtulungan muna natin itong malawakan na programa regarding autism habang yung kumandidato ay makapangampanya sa darating na eleksyon. Hindi naman po kami tumatanggi doon. Wag lang po sa kagyat, yung dalian. Kasi Madalian. Alam mo, Brad, ang masasabi ko lang dyan, pati yung nangyari kay Alvin na-elect na according to them, they were elected as National Council officers. President si Alvin Fontanilla, ang vice president niya, yung dating presidente na si Aye. Yun. Nagpunta sila dun sa it's not even a board meeting. Pero sa akin nun, board meeting last hindi naman board meeting actually. Informal na nag-meeting kami at nag-usap-usap kami. Dahil pagkakasabi nga nila na ang new elected National Council, I'm talking about National Council, si Alvin Fontanilla, and the Vice President is si Aye. The thing there is, marami nagko-complain. Isa yon. Isa yung mga taga-Quezon. Isa taga-Quezon, may taga-Cebu, meron din mga taga-Ilocos ata. Marami sila marami nagko-complain. So, pati Iloilo. Dahil sabi nga nila, National Council officers na sila, Presidente, Vice President, so and so. The thing there, ang sa akin kasi, hugas kamay ako muna, sabi ko kay President Norman. Napakabait ni President Norman, kinongratulate sila. Ang sa akin, iba yung kinongratulate ka, iba naman yung dinedeclare, you're being declared as President. National President. Ang sa akin, you have to distinguish that. Sabi ko nga, liwanagin muna natin ang yung mga complaints na gusto lang i-submit. Ang sa akin kasi, we will only, the SRB Philippines, being the chairman, but the thing there, although I'm the chairman, I have to consult also the members of the board, as well as, in fact, si President Norman Lasarte. Ang sa akin dyan, dapat sana, iayos natin yan. Dahil lalaki yan. Dahil dito nga sa Makati Alumni Association, inaatake sila. Sabi ko nga, tigil-tigilan na muna yan. Hinto na muna natin yan. Ayusin natin. Dahil pag hindi naayos yan, lalaganap ang apoy na hindi magkakaintindihan ang buong SRB. Magiging wildfire katulad sa California ngayon, di ba? Hindi, nasusunog ngayon ng California. Wildfire talaga Los Angeles, in particular. Ang aking kasi, ayusin na muna natin. Ang pagkasabi ko nga, ang board nga, dapat. I agree. Not necessarily congratulating bagong sila. Nila, but the National Council should first listen to the complaints of other regional and provincial councils. Tama. Oo. Pero ang sa akin kasi, hindi naman natin basta-basta entertainin naman yung mga national council, yung provincial at regional council, unless they put their complaints in writing. Submit it submit nila sa Scout Royal Brotherhood Philippines.
para mahimay natin at pag ipatch up, hindi tayo nandito para magkaroon ng pagkakaalitan, So sa mga katuwid, Sir Kari, hindi sa online, hindi sa mga... hindi sa online. Hindi doon. Writing talaga. Para we will entertain everything. Okay. Yun ang sinabi ko nung medyo nagkaatampuhan ata sa Laguna. Sinabi ko, hindi nyo ituloy yung eleksyon. Dahil pag tinuloy yung eleksyon, sigurado, lalaki yan. Katulad ng nangyari nga sa National Council. Sila na presidente, they were elected. And dami nagtatanong, bakit ganun? Sabi nung tiga Makati, ilan ba umattend dyan? Was it a nationwide participation of the brothers? Okay. 500 ata, whatever, I don't know. Siya parang nauna yung announcement bago yung eleksyon. Kaya nga medyo yun. Alam mo, si Norman kasi, si Brad Norman, mabait yan. He will listen everything. He listen, then after which, pag-usapan natin. Okay. Ako iba ang approach ko eh. We will be entertaining all the complaints, provided they put that in writing. And there must be, let's say, from now. So, 1 week yan lang file yung complaint nyo. So, kailan sir mag-uumpisa dapat yung pagpapadala ng kanilang mga complaint? Kailan? Yung sinasabi nung eleksyon. Okay. At kailan dapat matapos? Dapat tong January hold na yan after January 15. Dapat ganun. 15 days dapat 15 days. 15 days Yun ang usual. Bakit dahil ngayon ng formal na pag-a-announce, bakit ngayon dapat start yung yung 15 days? Pwede rin naman noon. Siguro ganun na, di ba, mga Brad? Kasi kayo, alam niyo yung mga ganyan mga... Yung proseso yung proseso. Siguro ngayon ang start, yung mga gustong mag-complain, para maliwanagan formal, ngayon nyo padala, kahit na simple lang, you don't have to consult a lawyer, kahit lang. Just write it, put those things that you know what really happened, yung mga allegedly ganito nangyari. Dapat malaman natin yan. Siguro maganda rin kay Brad Alfred Malbas kasi siya maraming sinasabi. Gawin niyang sa Brad Alfred, gawin mong formal, put it in writing. Correct. Tapos sir, paano papadala yung address sila sa SRB Philippines Incorporated. Okay. Pag nandala nila doon, and we will submit it to the board to discuss it. Ano ba sir, sa messenger lang pero in writing? Pwede naman. In writing, pwede naman. It will be accepted. Definitely. Na-receive yun. Ayan. Basta importante na-receive, diba? So we can act on it. And hindi lang naman sa inyo, buti sa inyo na, banggit mo nga kanina, Brad, na nagkakaintindihan na kayo sa Laguna, ng San Pablo, at saka yung sa inyo, na Provincial Council of Laguna. Maganda yan, na niiayos nyo. Ang problema, sumipot na naman, yung mga taga Cebu, yung mga Marikina, sila, yung mga Brad sa Makati. Sabi ko nga, wag naman, dahil pagka lumalabas sa group chat, tayo nasisira. Mismo tayo nasisira. Dahil i-hold na muna natin yan, mag-file na kayo ng complaint, we will be entertaining that. So, dito sa Arangkada. Dahil nandito tayo para magkausap-usap. Buti na lang nandito si Brad Jojo, si Brad Ron, pati na ako. Sure, may ayos natin. Dahil pag hindi tayo nagkaayos-ayos, mas mahirap. Kaya nga sir, maganda na pag-usapan natin, lalo-lalo na ang mga guests natin, na-involved sila before sa ganyang controversy, di ba? Na Brad Neil, Brad Edison, si President Ricky. Magandang halimbawa yan. Paano ninyo naayos? Siyempre, iba yung talagang meron silang yung puso makinig, di ba? Tama yan. Katulad yan, nakinig din si Pres Alvin sa kanila. Kaya okay yung malaman natin, may ayos natin. Hindi lang naman yan, pati dito sa may Mandaluyong. Pinasabi ko, advice ko rin din dyan, huminto na yan. Pag-aralan nyo muna, yung pag-ayos yan. Kung hindi, mapapahamak yung kandidato nila, yung Brad natin na si number 7. Si Benhar Abalos. Biro mo kumakandidato, masasayang si number 7. Kaya. Pero
mind you, Brad, si Benhar Abalos, number 7, 8 na ngayon. Hindi maganda. Tama yung prediction ko, number 7 siya. Tama. Anyway, Okay, I have to go back to the discussion. Sige. Ayusin natin, Brad. Malaking tulong na gawa nyo at ni Alvin Fontanilla na nagkaisa kayo dyan. Sana maayos sila lahat. Yung mga tulungan. Yeah. Ang SRU yung nagtutulungan. Hindi nagkaroon ng samaan ng loob. Si Pres Alvin naman nakikinig mukhang nakikinig din naman, di ba? Kaya nga maganda nga yung ating magigiting na mga dyan sa Provincial Council na bago ngayon, nakinig si Pres Alvin, kaya nagkaroon ng harmonious relation. Itong statement ni Brad Ronnie, dahil si taga Epsilon din nata. Epsilon. Talagang Epsilon ba siya? Si Alvin. Niya. Alam ko parang nagpa-affiliate sa Epsilon. Affiliated lang siya sa Epsilon. Hindi talaga doon galing. Anyway, basta dala din niya yung Epsilon. Basta dala niya Epsilon. Malaking bagay yan para sa inyo. No? Yes. Kaya pinagmamalaki ng mga taga-U Electo bilang Epsilon si Pres Alvin. Kaya nga hinahangad din namin yung tagumpay niya. Pero siyempre, yung may mga complaint, pakinggan din muna natin, di ba? Saka tayo clear kung sino ba talaga nanalo at if those complainants ng mga region nagko-complain, kailangan pakinggan din natin para malaman natin yung side nila, para may ayos natin. Hindi tayo nandito para paguluhin, kundi magkaintindihan, magkaisa. Yan ang that's the most proper way how to handle an organization like SRB. President Ricky. Brad. Yeah. Naman, medyo maputulan natin konti. Anong pwede mong sabihin siyempre, ikaw na ngayon ang presidente ng Provincial Council ng Laguna. Ano pa mga naka-schedule niyong gawin bukod sa nabanggit mo na ng mga services? May mga plano po kami para sa mga darating na process namin. Unang-una, kung nasa na proyekto, inaayos pa namin ngayon sa bawat municipal, unang-una sa Kabuyang, makikipag-meeting kami sa health board para introduce yung programa namin para sa autism. At ganoon din sa yung bloodletting namin na lagi namin ginagawa, almost 3 years. Tuloy-tuloy pa rin yun. Dati kasi sa Kabuyo lang kami. Ngayon, pag itong LPC na ang galawan, abot na kami kahit hanggang San Pablo, Nagcarlan. Kaya sa Caminos, magdadaos din kami ng mga bloodletting dyan para sa mga kababayan natin na mas nangangailangan ng dugo. Okay. Pero yung mga projects yung ngayon is being recognized by National Council, headed by Alvin Fontanilla. Good question. Permission to butt in, mga Brad. May tanong lang po kay Big Brother Carrie Lasso. Yeah. Regarding po sa National Council. Kasi ang claim po, ang pinakamataas daw po na governing body ay National Council. Naka-umbrella daw po sa kanila ang SRB Philippines, ang Congress, at ang lahat ng mga council. Ang tanong ko po, Big Brother, paano po kung ganyan ang may problema po ay National Council, saan po natin ipapadala ang grievances? Yun nga. Tama yung question mo. Good question. Ganda ng question. National Council, saan tatakbo pag ganyan problema tungkol sa National Council. Yung governing body talaga, the national, the SRB Philippines Incorporated, yung national board na ginagawa namin, kami. Yung national board, yun ang doon ipina-file. Yung National Council is the governing body, handling councils.
regional, provincial, municipal councils. Yun ang nag-handle sila Alvin Fontanilla. Yun ang talagang dahil ang recognized by the Philippine government dahil tayo kasi sa SRA Philippines Incorporated, registered tayo. Oo, registered tayo. Hindi tayo pwedeng ibig sabihin po, tama lang po yung ginawa namin nung nakaraan, nung may problema kami sa LPC. Yung petition po ay sa SRB Philippines namin ipinadala para mapag-usapan sa board. Correct. Nangyari nga it has been presented dahil nantay nga natin si Norman Lasarte para may discuss sa board. Ang nangyari ata, mas nauna ata yung pag-uusap ninyo ni Alvin. No, they were information that sinasabi nila na nung nag-usap po kami ni Pres Alvin, tapos na po yung pag-uusap niyo sa board. Kasi nagpunta po ako sa kanila December 28. Pero hindi kami nag-usap, never pa hindi nag-convene ng board. Hindi pa. In December, hindi nag-convene ng board. Yeah. Ano po yun, hindi pa po sila sumasagot noon. Ang sabi po nila, bumalik kami ng January 5 para sila magdesisyon. So January 5 po kami bumalik, doon po kami nagkasundo. Sino magdidesisyon? Si Alvin po. Ang gusto po ni Brad Alvin mag-eleksyon, ay sabi ko sa kanila, pag-uusapan muna namin ng mga officers at BOD, magkakaroon kami ng emergency meeting para dun sa suggestion nila na mag-eleksyon ng LPC ulit. Hindi po nanalo yung eleksyon at ang napagkasunduan nga po ay mananatili muna kaming independent council hanggat hindi po kami nire-recognize ng National Council. Yun po yung independent pala sila ngayon. Ang status I could not possibly understand that. Hindi ko maintindihan independent council. Talagang dapat kayo. Total naman nag-submit kayo ng complaint nun eh. Pero yung complainant, I was there, you submitted that in front of Aye, di ba? Kasama pa ata si Aye. Opo. The board was not able to convene. Hindi kami naka-convene nun because what we're asking is dapat sagutin din ng San Pablo yung complaint ng nila. Ng Laguna Provincial Council. Yung complaint nyo. Ang nangyari po kasi yung kumakandidatong presidente ng LPC ay naging presidente na ng national. Ayun nga Kaya nga sinasabi ko ngayon, dapat i-stress out yan, liwanagin lahat. Dahil kung ang presidente, si Alvin Fontanilla, dapat ayusin din yan. Ano ba? Kasi yung mga complaint, paano yung complaint against the election held by yung kay the National Council? May mga complaint din yan Kaya nga hindi natin dapat sabihin nga eto na, buksan na natin. We have to entertain also. We have to welcome all those complaints and we have to address that. Pag-usapan dapat. Pwede ba sir, meantime, pwedeng i-declare na de facto government sila, sir? Pwede sana, pero problema yan. Baka ibang intindi. Interpretasyon, no? Interpretasyon Okay. Baka sabihin, de facto yan Meron naman National Council niya, si elected na si Alvin. Kasi existing na sila ngayon at nagpa-function na sila. Kaya pwedeng de facto government sila ngayon. All these things, kaya nga may board May board tayo ngayon. Sa SRB Philippines, may board. Yung board yan ang magdidesisyon. At yung board talaga, kukonsultahin ng both sides. Yung sa inyo, yung sa Mandaluyong, naayos sa Mandaluyong. Yung nakikita ko yung wisdom behind that. Kasi mga brother, importante talaga merong board na talagang pag-aaralan yung lahat ng complaint, di ba? Para maging maayos ang paggalaw natin. Ang takbo ng SRB Philippines. Ang kabuuan ng SRB. Unlike yung mga iba-ibang function, walang ganun-ganun Siya lang namumuno Ang problema dyan, sabihin natin, si Alvin Fontanilla ang presidente ng National Council, pero pag pupunta sa ibang probinsya, he will no longer be recognized because hindi kami naniniwala dyan. Kayo ng eleksyon Tama. So dapat saan natin sasabihin niya? Siyempre pupunta siya ng Iloilo, sir, di ba? Hindi siya recognize sa Iloilo. Paano ngayon yun? Dapat talaga
i-handle dyan ng SRB Philippines, ng board. Para may ayos natin. Tama. Kung bawa yung mga yun, sige, mag-election tayo. Sabihin ng mga yun. Katulad na sinasabi ni Arkin sa inyo, mag-election. Paano ngayon yun? Sige lang, mag-iyak kayo kay Sir Kari. Brad Mill, Brad Ricky, mag-iyak kayo sa sinasabi ni Sir Kari. Share lang din po. Brad Kari Lasso. Ay, sige. Ganito po, para po sa amin kagaya po nun, di ba, itinayo kami, so hindi rin kami nare-recognize. Kaya sa buong Laguna hindi rin kami makakilos ng ayos kasi hindi pa kami nare-recognize na kami ay nakatayong nanunungkulan ng Laguna Provincial Council. Kung tutuusin po, talaga mamarapatin nila, kagaya sinasabi nga po ni Advisor Kari Lasso, kagaya pag pumunta na Iloilo, hindi siya nire-recognize. Ngayon, yung ibang mga part din namin, sa San Pablo, pag kami pumunta, kagaya ko ako po ang Vice President ng Laguna Provincial Council, meron pong hindi naniniwala dun sa nangyaring eleksyon namin na itinayo. Kaya po nahihirapan din po. Tama yan. Kaya nga nakikinig nga tayo para iayos natin lahat at pagkaintindihan tayo at irespeto yung resulta ng eleksyon. Yung tamang eleksyon. Opo. Oo. Yun ang dapat gawin natin. Dahil kung ang eleksyon... Sinasabi po kasi nila na minabilis yung eleksyon namin. Minabilis. Ngayon po, nangyaring eleksyon national, sa tingin nila... I have to catch you there. Yung sinasabi mo, okay yan. Minabilis yung minabilis yung eleksyon. Yung mga accusations being raised by other regional, provincial council, minabilis din nila Alvin... election Ito yung sinasabi namin. Ngayon po, bumanda po sa kanila yung nangyari sa amin. Kaya dapat alam nila yung sitwasyon namin ngayon. Hindi tayo dito para mag-decision, magkaroon ng argument. Nandito tayo i-ayos natin. Sineshare lang din po namin na Kuya Ronald Akal na kung minabilis namin yung election, magaling talaga yung sinili. Nila. Ibig sabihin, ngayon nila nararamdaman yung naging sitwasyon namin ngayon. Di ba? Yeah. Pero yun, yung sentiments mo, Brad, I will not be entertaining that. Ang sa atin kasi, mas gusto ko yung nagkakaintindihan, nagkakausap tayo. Kaya nga, yung sa inyo... Nagpapasalamat nga din po kami sa Radyo Arangkada dahil nakikita po namin na kayo, nakikinig po kayo sa amin at nakikita ng mga tagasunod natin dyan na meron palang nanunungkulan ng Laguna Provincial Council sa pangunguna ng ating Pangulo, ng Vice Pangulo. Ibig sabihin po, makakakilos kami dahil kahit saan kami pumunta lugar, ito yun, nire-recognize po ng Radyo Arangkada kahit pa paano, at least uusad. Ang problema nga lang po, sinasabi namin ng bilis, yan, nagkakameron ng vice versa sa nangyayari po ngayon. Kaya sabi ko, nalalaman nila yung nangyayari sa amin. Sa totoo lang, hindi lang naman yung ibang areas, no? Halos lahat ng nationwide, naririnig tayo na inaayos talaga ng SRB Philippines Incorporated. Hindi nagkakaintindihan. Yung pumutok sa inyo, katulad niyan, na sinasabi na you're not being recognized dahil may nadali niyo eleksyon. Ganun din ang association ngayon kila Alvin Puntanilla. Minadali daw ang eleksyon. Keso hindi re-recognize dahil meron daw atang control number na gano'n Maraming dapat iayos. Kaya nga, nandito naman tayo para iayos natin, hindi para dumihan o guluhin. Opo, maganda po yan. At ang isa pa pong ano ko dyan, kagaya po nun, dapat po sila ang kalaban namin kung magkakameron ng eleksyon si Pangulong Alvin Puntanilla ng National, kung siya ang tinamaan ngayon. Ngayon, paano po kami makakalapit at assure po namin na magiging pabor lahat ng aming hihilingin sa aming presidente ng NC. Siyempre, medyo kaunting kabig sa kabila, medyo kabig sa dapat maging fair lahat ng brand na lalapit sa kanila. Hindi pa rin naging kalaban natin. I think Alvin will be fair because I will be fair to them. Kilala ko po si Alvin. Nakasama ko naman po yan. Oo. Dapat let's be fair to everyone para magkaintindihan tayo. Dahil kung magmamalakihan dyan, walang mangyayari. Po kami
ay sumasangguni sa inyo, Advisor Carrie Lasso, na sana naman po ay maging maganda ang ipagpatuloy natin yung magandang serbisyo publiko na nalalaman ng lahat na wala tayong kinikilingan. Ang ating susundin lang ay yung pagiging SRB natin ng pantay-pantay. Wala kang titingnan na mataas, wala kang titingnan mababa. Ilagay natin sa tamang sistema. Yan ang ginagawa natin dito ngayon. Lalo-lalo sa Arangkada. Akap. Oh, ng akap. Lalo na. Bakit nandito akap? Pag wala akap bulag lahat. Oo, totoo yan. Hindi maliliwanagan. Nandito ang akap Oo. Ayun ang akap, sasabihin ng akap, mga SRB Philippines, baki naman ayusin lang to. Pero hindi kami ayuda. Walang ayuda dito. Tol Carrie at Tol Ronald, nakikita ko naman po sa pangunguna po ng aming presidenteng si Pangulong Ricky Malabuyo, yan, kunda Advisor Edison Bolosan. Nakita po namin yung pagkakaisa ng Laguna Provincial Council. Kahit kami malalayo yung lugar namin, nakikita ko po yung mga yan sa sobrang sisipag. Sabi ko nga, sana maging maayos at magkakameron na tayo ng 50-year anniversary. Magkaisa na tayo, hindi naman natin kailangan yung pataasan ng ihi. Kailangan natin, serbisyo tayo, hindi yung puro pataasan na ihi. ako nga, ang dream ko talaga sa 50th anniversary natin, talaga nagkakaisa ng kapatiran. Yan tama po, ko. tama. Nakikita naman natin ngayon yan Kaya yung mga isolated naman yung mga nangyayari. Pero yung sinasabi nga nila Alvin, yung they were elected, na dumaming nagko-complain sa National Council. Marami nagko-complain. Pero sabi ko, we will not entertain that. Hindi namin entertain yan sa SRB Philippines unless you put that in writing. Yes. Kaya nga yun, ako mismo, yan ang hiling ko nila sa katulad nila Brad Alfred Malbas, Brad Papay, Brad si Jojo Oyales. Wag gawin sa online. Talagang formal na Wag na po sa online kasi lalawak po yung problema natin sa SRB. Wag na i-PM nyo, dalhin nyo sa magandang husgado para pag-usapan ng ayos, hindi yung sa social media ang SRB ang sisira. Tama. Correct. Kaya tama yung sinabi mo, Brad. Tama yun. Okay. Kaya nga ito, nag-iintay kami. Sana yan dapat isubmit ninyo para mapag-aralan. Yan. Sir, final announcement. Sige, yung sinasabi mong yan. Submit nyo na sa amin para pag sa SR Philippines. Dahil ang SR Philippines, yan ang naka-register sa Security Exchange Commission that will be handling and it is the government. Pero ang deadline, dapat talaga 15 days. Pero 15 days. Tayo naman ay magkakaintindihan as long as you submit it immediately. Immediately. Para ma-actionan kagad. Yeah, sige, immediately. Patatawag namin yung both sides Okay. Pag hindi dumating, ibig sabihin may pagkakasala yun. Anyway, wala na tayong ganong oras. Meron pang mga 7 minutes good manner topic si Sir Carrie. Final message bawat isa sa inyo. Unahin natin sa Brad Neil. Final message. Susunod si Brad Edison at siyempre ang ating presidente si Pres Ricky. Ikaw muna, Brad. Unang-una po, nagpapasalamat po kami sa Radyo Arangkada at ang AKAP dahil walang sawang pag-iimbita sa amin dito sa inyong radio station. At nauunawaan po ng ating mga kapatid kung anong nangyayari at mga nangyayari sa loob at labas ng kapatiran. At ipagpatuloy lang natin yung ating magandang layunin para sa ating mga nasasakupan. Yun lang po. Okay. Thank you, Sir. Salamat. Brad Edison. Final message. In behalf po ng LPC, suportahan po natin yung malawakang programa na pinapatupad sa ngayon ng Laguna Provincial Council 2024 ang programa po para sa autism. Kasi tuloy-tuloy na po ito, nationwide po ito. Sinimulan lang natin sa Thank you, Brad. At yan kinakampanya namin yung project nyo. Yes, yung autism. Importante kasi yan. Okay, Brad Ricky, ang ating Pangulo ng Laguna Provincial Council. Final message. Ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataong pinagkaloob nyo sa amin sa araw na ito at sa oras pa lang ito.
sa lahat ng mga brother at sister na kapakinig o ano mga nakapanood. Maraming salamat sa inyo. Sa inyo po, Big Brother Gary at Brother Ronald, maraming salamat din. At si Jackie at sa buo ng ngakap ng Rangkada Kapatiran, maraming po salamat. In behalf po ng Laguna Provincial Council, ang pamunuan po ng Provincial Council ng Laguna ay unang-una ay nagdadalamhati dahil sa pagkawala nga po ng aming Vice Presidente External na si MC Ryan Cooler Espiritu. Ganun pa man, kailangan magpatuloy sa paggawa ng mabuti sa kapwa, sa pagpapatuloy ng mga serbisyong pinaplano namin na para sa kagandahan ng Laguna at para sa kapatiran ng Laguna. Hindi lang sa Laguna, sa buong Pilipinas. Siguro hindi na magkaisa tayo. Ito po si Brad Romel. Sabihin mo, inaasahan natin ito sa ng LPC. Ako po ang PRO ng LPC. Inaasahan po namin na mapoproklama ang lahat ng officer ng LPC ng halong madali. LS na. Okay, maraming salamat mga kapatid. Okay. Okay yan sir, napakinggan natin sila. Pero wag niyo kakalimutan yung dapat i-submit ninyo. Ayaw nga pala, tsaka isa pa, yung nakapagpadala ba kayo para sa ating Coffee Table magazine o Coffee Table book? Importante yan kasi yan ng mga picture ang diyan eh. So, magpadala na kayo. Siyempre anyway, natin pa. Salamat. Okay, yeah. Kakalimutan yung Pagkita po kami ng picture, yung ayos natin lahat. Sige, okay. Okay, yeah. May oras po ba tayo, Brad Ronald? May oras po pa po tayo, may isang tanong lang po sana. Sige lang, last na tanong. Sige lang, yes. Kasi isang tanong. Entertain ni Secretary. Yung pagkatapos po ng eleksyon namin September 29, 2024, naglabas po ang National Council ng memo na void daw yung eleksyon namin. Yun po ba effective pa hanggang sa ngayong panibagong officer na sila? Alam mo, sa totoo lang, yung sasabihin na mag-void hindi pa pwede ma-void nang hindi kayo napapakinggan ng side nyo. Tama. Hindi pwedeng basta sabihin na lang natin. Hinantay po namin yung mga nagke-claim, yung sa black and white na claim, wala naman pong binigay sa amin. Kami kompleto po kami ng dokumento. Meron bang papel na sinasabing void yun? May papel ba sa inyo na nakalagay ito void? Memo po, nagbigay po sila ng memo. Through social media. Hindi. Pag social media, hindi entertainment. Kung pwede, sagutin nyo yun sa social media rin. Maraming salamat po. Kasi nakukonfuse po ang lahat ng sagutin nyo sa papel. Ang akin doon, pagka sa papel ginawa yun, sagutin nyo sa papel na hindi pwede. Tama, sir. Sunod-sunod nyo sasabihin kung bakit hindi pwedeng i-recognize yun. Salamat po. Salamat po sa... Sige, maraming salamat. Maraming sa inyong tatlo. Sige. Black and white po. Maraming salamat. Okay, thank you. Sa technical department, okay na sila. Okay. Okay, sir. Ano ba nangyari sa'yo kanina? Medyo na late ako. Baka may gusto kayong kwento yung meeting mo. Kasi kanina. Yung meeting mo sa mga kabats ko kasi. Yung mga kabats ko yun sa Alpha Delta. Yung sa Apo yan. Sa Apo, mga Apo yun. At nandun si Colonel De La Cruz, si Jody. Andun yung aming pinaka senior brother na si Bobo Testacio. At kasama si Jeff, kasama rin si Toto, na dating vice governor ng Marinduque yun, si Toto Nepomuceno. Andito kami, andyan yung mga pictures namin. Ito si Romy. Okay. Yun. Ito ito yung Bobot. Okay. Mukhang sa sports club din yan Ginawa namin sa sports club kanina at ang meeting lang. Inaayos namin kasi gusto namin magkaroon ng monthly meeting. Sabi ko, sige, diretso na natin to. Pisahan natin to. At pero sir, baka nakikinig sila ngayon. Batiin mo rin. Yeah. I have to greet all my kabats. Pati hanggang si Toto Nepomuceno, of course, si Romy de la Santa, si Bobo Testacio,
si Colonel de la Cruz, lahat yan. Okay. Sama-sama kami lahat eh. Si Toto din, Toto was a vice governor ng Marinduque. Talagang Vice governor. Vice governor na pala siya ngayon. No. Noon. Pero naging vice governor yun, hindi biro yun. Oo, ang masakit yan dumating sila lahat nakatungkod. Ganun ba? Sabi nila, kala namin, Kari, nakatungkod ka. Ba, hindi. Nawala yung tungkod ko eh. Ganun. Lakas-lakas ni Sir Kari. Oo, kaya ngayon. Ako talaga ngayon ang dapat nagtutungkod. Magkakaroon kami ng meeting ulit. Once a month na yan. Mag-iimbita kami ng mga speaker namin. Okay. Parang yung mga ginagawa ng ibang association dyan na we will be inviting a guest speaker. Kukuha kami isang kwarto ron. Sabihin natin, every Friday ng ganito, third Friday of the month, we will be inviting a guest speaker. Mga Friday group. Friday group. Magbibigay kami donasyon. Doon kami kakain. Sige, let that person that we had invited to say something about the organization. Yun. Pero sir, ngayon, last 4 minutes, last 5 minutes na ating programa, good manners, take it away. Thank you very much, Brad. Sa totoo lang, napakalaking bagay na pag-usapan ng good manners and right conduct. If you see and you can hear, lalos lahat ngayon, mismo sa politicians, na babanggit yung good manners and right conduct. Kulang nga raw yung mga ibang nasa politiko ngayon. Sabi nga nila, bakit anong nangyari nawala yung good manners and right conduct? Ito nga sasabihin ko dapat talaga mahaba-haba ito na talagang kulang ang pagtuturo ng good manners and right conduct. Nakikiusap nga po ako na sana ibalik to. Ibalik to at pag-aralan natin paano natin may implement. Hindi lang para sa mga bata para rin pala sa mga matatanda. Ang matatanda ngayon, mismo sila, nakakalimutan na ng good manners and right conduct. Importante sa buhay ng tao yan di ba? Yung mga, lalo na yung mga kikita ng mga bata, yung mga magulang nila imbis na magkaroon ng magandang samahan, nagkakaintindihan, tuturo sa mga anak nila ang kabutihan, hindi. Yung babangayan yung mga magulang at gumagawa ng kalokohan, hindi tama, dapat ituwid natin lahat yan. Kaya isa nakakalungkot na nangyari sa ating bayan kinakailangan pa na humibala yung ama magtrabaho sa ibang bansa, ang ina magtrabaho sa ibang bansa, naiiwan yung mga anak. Kaya yung good manners yan talagang nanggagaling dapat sa mga magulang di ba? Oo nga. Kaya nga ang isang bagay na pinaka-importante dyan yung mga naiiwan ng mga anak sa mga napapariwara. Sana man lang maturuan yan. Kaya nga ang mga teachers dapat kasi naman may mga ibang teachers kasi mahilig magturo ng good manners pero pinapalo. Sir, ang ginagawa ng mga teacher ngayon, nagbibenta di ba? Dahil siyempre sa kulang kapos ng sweldo. Kaya parang anyway, yung good manners niyo sir, lumalawak yan kahit nga ang ombudsman mismo, di ba? Yung sa kanya sumasaludo ko dyan. Na lahat nababalik ulit yung ugali natin. Unti-unti, kahit na unti-unti yung good manners and right conduct. Napaka-importante po nun. Kasi sa akin my intention really is to put this thing, good manners and right conduct, doon sa Kongreso. Okay. Dapat. Yung good manners and right conduct, pwede rin sa Malacanang mangyari yun. Kasi it's not enough na i-start nila yung kanilang, di ba, pag magkakaroon sila na assembly, prayer, dapat emphasize din yung good manners. Tsaka diba? Hindi lang sa Congress, kundi, both the upper house and lower house. Sa Senate din, ganun din. Sila magbabangayan Ayusin natin dahil yan, lalo na gustong-gusto niya ipalabas sa TV yung mga ginagawa niya sa Congress, sa Senate. Pero yun, babangayan kayo. Hindi maganda. Dapat balik natin yung values education, di ba? Dadating tayo dyan at unti-unti natin na yung mga nakikita na sa kalye, ituwid natin lahat dapat. Hindi dapat tayo hindi na natin dapat baliwalain yan. Importante yan. Ang dami nga siguro nag-emanate sa DWBL yung good manners and right conduct Napansin ko yan. Kahit na kumakalat among mga announcer dito sa DWBL, binabanggit na rin yan, yung good manners. At the same time,
ang ombudsman di ba? Siya mismo si Martires, Justice Martires, talagang binibigyan ng emphasis yung good manners. Kaya lumalawak na yan. Yung parang yung pandemic talagang nag-i-spread. Ayos natin. Okay. So wala na tayo gano'ng oras ako unang sasalita sa ngalan ni Sis Eunice. Kasama natin Sis Eunice, Sis Jackie, Sis Nivea, Sis Amy Ray Sakura, Sis Analay. Siyempre ang walang ibang ating producer, Jojo Kayawit. Ito po ang inyong lingkod, Ronnie Akal. Ito po si Carrie Lasso. Nandito po sa susunodong Sabado at babanatan na tayo. Mag-umpisa naman ho tayo mambanat ng mga politicians. Tako, kailangan na ho natin at maliwanagan ng pag-iisip nila at inject natin sa kanila yung good manners and right conduct. Tama po yun. Maraming salamat po. Okay. Arangkada kapatiran, banayad ang usapan, busilak ang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarabang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palaging may angat. Araw-araw arangkada, kada may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Kada araw ay kakayod at malabo ng mapagod. Di salang minimiti yung makapana ang tugatog. Di na pwedeng ihinto ang mga oras na kasaliw. Ito ang unlaran ng isipang nag-aliw. Kayo ang aming giliw, kapatirang may tindig. Istasyon na pangdiin, kaduming na makisig. Tanggal ang negatibo sa kanyang bukang bibig. Positibo ang lahat ng inyong maririnig. Bawat bukas may saya, tagumpay ang madadala. Sa tamang oras may liwanag na kanyang matataya. Lagi sulit ang segundo na iyong ilalaan. Basta imbitado ka, matik na kahandayan.